Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Magandang araw, ngayon po ay 15 ng Abril taong 2022, araw ng Biyernes Santo para po sa natatanging edisyon ng Bagong Araw. Ito po si Heidi Bernardo Sampang mula sa inyong FEBC Radio TV. Habang ginugunita po natin ang dakilang sakripisyo ni Jesus ngayong Kwaresma, pahinga po muna tayo sa ating mga balita. Bagkus, sentro po tayo sa magandang balita, ang pagliligtas ni Jesus sa sanlibutan. Sa loob po ng kalahating oras, samahan niyo po ako sa isang pagbubulay tungkol po sa kaligtasan na alok ni Jesus para sa mga tao. Pag-aaralan po natin ngayong araw ang nakasaad sa Efeso, Kabanatang 2, mga talatang 8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi ito mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Muli, yan po ang nakasulat sa Efeso 2:8 hanggang 9. At para gabayan tayo muli sa pag-unawa sa ating pong paksa tungkol sa ligaya ng kaligtasan, muli po natin kasama si Pastor Roman Guevara ng Rise Up Ministries. Magandang araw po, Pastor Roman. Magandang araw, Ate Heidi, at sa lahat ng bumubuo ng FEBC, ng DCAS, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating programa ngayon. Magandang araw po mula dito sa Dubai, United Arab Emirates. So Pastor Roman, yesterday pinag-usapan po natin at napakaganda po ng inyong mga pagpapaliwanag tungkol po sa lubos na pagpapatawad ni Jesus sa ating pong mga kasalanan. At ngayon naman pong Good Friday ay pag-usapan po natin yung ligaya ng kaligtasan. Ano po ba yung ibig sabihin, Pastor Roman, ng pagiging ligtas? Ayan. At sa paanong paraan po ito makakamit ng isang tao? When we hear the word salvation, o yung word na maligtas. There are many ways by which sometimes we think why that word is being used. It can be as simple as maligtas ako mula sa isang immediate harm, o kaya ma-save ako sa pagkalunod, or even ma-save sa kung kaninong mga tao. These things come to mind when we hear the word salvation o yung word na maligtas. Except na nga for its use for religious purposes and means, actually hindi nga na natin masyado madalas magamit yung term na yan. Usually maririnig mo lang yung term na yun pag halimbawa may kinalaman na sa relihiyon, or in our case, pag naboborn again na o nagiging part ng Christian church. Pero yung normal conversation, you don't really get to use that a lot. No? Yung except for the fact na ikaw ay naligtas sa, for instance, sa aksidente, o naligtas ka sa isang immediate harm. Pero when we look at how that word is used, especially in the Bible, it basically means paano tayo maliligtas sa wrath of God o sa galit ng Diyos sa tao dahil sa kanyang pagiging makasalanan. Na hindi magagawa ng tao, hindi magagawa ng paraan ng tao na maligtas niya ang sarili niya mula dun sa galit ng Diyos sa kanyang pagiging makasalanan, that will eventually lead a person, pag siya'y namatay, para dun sa consequence ng pagiging makasalanan, which is to perish or to suffer eternity in what is more known as hell, but what the Bible calls as the lake of fire. Kaya basically, pag in our understanding as a Christian, in our understanding of what the Bible says concerning being saved, it is being saved from the wrath of God because of our sinfulness, because of our sins. Kaya lagi mo maririnig minsan yan pag nasa church na. Pag nasa Christian church na, yung na-save na ba siya? Siya ba nasira na ng salvation? It's basically about being saved from God's wrath.
Pero Pastor Roman, bakit si Jesus lang ang kayang makapagligtas sa mga tao? Sabi niyo nga kanina, hindi ito kayang gawin sa kaparaanan ng isang tao. Kasi nga ang turo rin sa atin sa Biblia, no, when we get to study the Bible, gaya ng sabi sa Isaiah, lahat ng ating good deeds are like filthy rags before God. Lahat ng kahit pa yung mga mabubuti mo ng gawa, kahit na yung pagkakaroon mo ng relihiyon, pagsali sa isang, in fact, it's the reason why religion was invented in the first place, because of man's attempt to be able to accomplish his salvation, man's efforts to be forgiven of his sins. Yung at some point at some point nalalaman ng isang tao yung tinatawag na right and wrong. Kasi nga sabi rin sa atin sa Book of Romans na binigyan tayo ng ganung kakayanan actually. Binigyan tayo ng ganung pakiramdam para makita ko ano yung right and wrong. At some point, it is implanted in us to be able to identify what is right and what is wrong. Kahit sinful pa. Pero, and eventually later on, binigay ng Diyos yung law o yung tinatawag na Ten Commandments and the whole Bible itself so that we will be able to understand specifically kung ano yung right and wrong in the eyes of God. Pero yung law, especially in the Old Testament times, makikita natin na laging nagfi-fail ang tao kasi sinful nga . At sa ating pagiging sinful, even yung pagkakaroon natin ng religion, even yung pagkakaroon natin ng good works, hindi yun sufficient para ma-attain natin yung forgiveness. Kailangan magkaroon ng isang perfect sacrifice in order for a person to be forgiven. And that perfect sacrifice is only found in Jesus Christ, who being God, decided to come down on this earth and become both God and man at the same time. Become both God and man at the same time. Man, but God. God, but man, and sinless. Kailangan na isang sinless sacrifice. Yun yung magiging katanggap-tanggap na sakripisyo para mabayaran yung ating pagiging makasalanan. Sino ba naman ang sinless sa tao? Sabi nga sa atin sa Romans, all have sinned and fallen short. Lahat . Kahit yung pinakamabait, kahit yung pinakarelihiyoso, kahit yung nagawa na lahat ng sinabi ng iba't ibang reliyon, lahat, kahit pa nga itry mo lahat ng mga religion. And I know some people who've done that. Sincerely, who've tried different religions to satisfy yung kanyang personal feeling na, naku, napatawad na ako, naku, okay na ako. But the Bible clearly teaches us, and which is our basis, na walang magagawa ang tao para ma-achieve niya yung kapatawaran. Much more yung salvation. Much more yung kanyang eternal life. Only the perfect sacrifice that was done by Jesus Christ. None other. Siya lang. Amen. Oo. Pero Pastor Roman, ano po yung nakikita niyong dahilan or mga dahilan kung bakit takot po ang tao na aminin na kailangan niya ng isang tagapagligtas, na kailangan niya si Jesus? Actually, there are many theories actually concerning that. Minsan naghihiwalay pa nga ang iba't ibang mga Christian groups concerning ano talaga yung pinaka-accurate na sagot concerning that very important and interesting question. Pero one of the most important views and as we understand many verses in the Bible is the fact that a person is born on this earth, though physically alive, but is spiritually dead because of his sinfulness. Lahat ng tao, pag ipinanganak dito sa lupa, physically alive, but is spiritually dead. Now, when I say there are actually different views concerning this. Some Christian groups would view that you are either spiritually dead, while other Christian views would mean that actually is spiritually sick. No, may mga tao na spiritually may views that points to kasi spiritually dead. Ibig sabihin patay. Iba kasi yung patay, iba yung may sakit. 'Di ba? Pag patay,
wala nang nagfa-function dyan. Hindi na nagfa-function ng eyesight niyan. Hindi na nagfa-function ng hearing niyan. Pag halimbawa, ang view mo naman, the way you understand verses in the Bible is that he is spiritually sick. Ibig sabihin, nakakakita pa rin yan, yun nga lang baka malabo, nakakarinig pa rin yan, yun nga lang baka medyo mahina. Mahina. Oo, ganun. So for instance, if ang view mo, if you come from a church, a fellowship, a ministry, or a school of thought or theology that views it as being spiritually dead, which I come from, no, yun yung aking view about this, spiritually dead nga. At dahil nga patay, yung espiritu niya, walang kapasidad para maunawaan, para maintindihan, at para ma-accept na siya ay makasalanan. Patay na yung espiritu eh. Patay na yung espiritu eh. Although, even if and other Christian groups, ang view naman nila ay hindi spiritually dead, spiritually sick lang. No? Pero in a sense, para sa akin, pareho din lang yun eh. So, ibig sabihin lang din nun, dahil nga spiritually sick, so nakakarinig siya tungkol sa pagiging makasalanan o may nagsasabi sa kanya directly pa nga minsan na makasalanan siya eh. Pero dahil nga, o sige na, malabo yung kanyang spiritual eyes, o sige na, malabo yung kanyang spiritual ears, hindi pa rin niya talaga magets na makasalanan nga siya. O posible rin ba, Pastor Roman, na hindi pa siya handa na talikuran yung mga nakasanayan niya? Kasi di ba pag susunod ka kay Christ, may mga bibitawan ka. That is usually more inclined dun sa ang view niya is that a person is spiritually sick. Yung pagiging hindi handa. Kasi kumbaga, ayun na, naririnig na niya yung gospel message, for instance, yung good news. Or itong particular case ito na nakapanood siya ngayon ng ganito, pinag-uusapan nito. No? And somehow, nagigets naman niya, pero somehow, hindi pa siya handa. That usually is more inclined to views about spiritually sick eh. Pero sa akin nga, whether ang school of thought mo is that you are spiritually dead kasi or spiritually sick. Kasi makikita mo kasi dun yung difference eh. Kasi pag spiritually dead, hindi lang ito hindi handa. Talagang incapable. Patay na nga eh. Hindi na ba maro-resuscitate yon? Only by the grace of God. Ayun. Kaya yun yung ibig sabihin dun sa Ephesians, yung binasa natin kanina, no? Na for it is by grace you have been saved through faith. It is the gift of God, not by works, so that no man can boast. The gift is not just the salvation, but the gift is also the faith itself. Yung faith, yung kakayanan na manampalataya. Na kung halimbawa ang view mo, for instance, is that you were born physically alive but spiritually dead because of sinfulness, the grace of God is seen in the born-again experience. Yung grace of God is seen in the born-again experience na nabo-born again ka dahil binuborn again ka ng Diyos. Hindi mo binuborn again ang sarili mo. Hindi rin kita kayang i-born again. I remember nung bagong-bago ako dito sa Dubai, I was doing a Bible study in a company here. And I remember, sincerely, yung isang kapatiran sabi niya, siya may-ari nung negosyo. Sabi niya, Pastor, i-born again mo naman itong mga empleyado ko. Naiintindihan ko naman siya at saka that moment was not a moment to correct people about terminologies. Naiintindihan ko ibig niya sabihin. Ibig sabihin, share ko ng gospel. Pero the truth of the matter is, hindi ko naman kaya i-born again yung tao. Dahil ang pwede lang magpa-born again ng tao ay ang Diyos. Yung Diyos lamang ang siyang pwedeng mag-turn ng spiritually dead person in becoming spiritually alive. And in becoming spiritually alive, doon nabubuksan doon nagfa-function ulit yung spiritual eyes, may spiritual ears mo. Kaya mo nauunawaan ang pagiging makasalanan, ang ginawa ni Kristo para sa iyong mga kasalanan, at nagkakaroon ka ng gift of faith that enables you to not only repent of your sins o pagtalikod sa kasalanan, and the faith to believe that you are forgiven by what Christ has done. Now again, halimbawa, sabi ko nga, may isang view pa no, na
At yun yung, hindi lang spiritually dead, but actually spiritually sick. Pero even let's say for the sake of argument, yun nga rin yung tama, na ang tao spiritually sick. Then again, kailangan din ng taong yun ng spiritual healing or grace para maging handa na nga eventually. What I view about this is, yung sinasabi ng isang tao na hindi pa ako handa, pero nare-realize niya yung kasalanan niya, pero hindi pa niya mabitawan, nangyayari na sa kanya yung born-again experience eh. Because yung born-again experience, hindi mo masabi where it starts and where it finishes. Nalalaman mo na lang that at some point, nararamdaman mo yun na hindi na issue sa'yo. Nabibitawan mo na yung kasalanan. Nauunawaan mo na yung strength na binibigay ng Lord sa'yo na kaya mo na talagang bitawan yan. Kaya for some people, minsan sabi nila, ngayong araw na to, napakinggan ko tong preacher na to. Tapos napakinggan ko siya, naluha ako talaga at nag-decide na ako, I've decided to follow Jesus. Praise the Lord. Pero who really knows when that really started? Baka nag-start yun at some point earlier in time when your mother was praying for you. When this pastor was praying for you. When this person was doing Bible studies for you. Napaplant na pala yung seed sa buhay mo. Na-born again ka na pala so much earlier. Pero yung born again experience was a little bit longer compared to others. Who really knows if it was just like in a snap of a finger or the entire experience was a little bit more of a process in your case, di ba? Hindi pare-pareho ang kwento ng tao tungkol diyan eh. But what is certain in the Bible is na ang Diyos ang nagbibigay ng born again experience na yun that gets you to not only understand your sinfulness and what Christ has done for you, but the faith and the ability to turn away from sins, to repent of those sins, and to believe in Jesus for salvation. Oo. Pastor Roman, ngayon naman, pag-usapan natin, paano po yung parang nawala na yung ligaya ng kaligtasan? Parang nag-fade na po yung joy of thy salvation. Sometimes, I've heard people in the past saying na sana nung bagong Christian ako kung kailan na usually may kakaibang joy of salvation. Everything from ang sarap pala nung nag-church, ang sarap pala nung nagba-Bible study, nagpe-praise and worship, and even serving God in ministries, and even yung joy na hindi ka kailangan pilitin mag-tithes and offerings. No, it really is like a very natural overflow of your salvation. Na dahil nga naligtas ka, hindi dahil alam mong pamalit yun o pambayad yun sa salvation, but it's really a very joyful thing. Sabi nga nung iba sana after that at some point doon ka na kinuha ng Panginoon kasi para hindi ka na nga Pero what is the reality and what do we pray for? We pray for a long life here on this earth. I've found very, very few people really in my lifetime, in almost 30 years of doing ministry. Kahit gaano ka hyper ang faith niyan at certain moments na gusto na rin agad yan yung mamatay agad. Kung meron man na ganun, it's more of a very rare percentage of people I know in the last 30 years. But usually, we want to have an extended life. Even if alam mo nang pag namatay ka, may tinatawag kang assurance of salvation, na sa langit ka pupunta. Minsan sinasabi natin, Lord, extend mo pa yung life ko kasi para magamit mo pa ako more on this earth. But one of the natural consequences of having a longer life on this earth is that Christian life goes into cycles. It's not really just like a straight line na dire-diretso lang lagi na hyper. Any honest Christian, even pastor would admit, highs and lows in their Christian life. Pag may magsabi sa akin, ako hindi, straight line ako lagi, abay, sana all. Sana all. Diba? But I'm at this stage in my life, 30 years in the ministry, I'm not even ashamed to mention my age, 45 years old, ngayon 2022, na may highs and lows ako. Na pwede mong masabi na yung joy mo nung salvation at a particular point in time was not as high as, for instance, in this particular season in life. Diba? Pero ang understanding natin, understanding ko, sinishare ko sa aking congregation at saka sa ministries na ako'y may opportunity to share,
na meron kang assurance of salvation no matter what you're feeling, no matter yung highs and lows of your faith. Now, again, sa laki rin ng Christian community throughout the world, minsan may iba't iba ring turo tungkol dyan. Pero in my particular case, I really believe in the assurance of salvation. Na pag ikay nakakilala kay Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, na born again ka, naranasan mo yung grace niya, ikaw ay saved. Hindi na yun mababago, hindi na yun ma-change. Wala na akong pwede idagdag at para mas lalo pa ako ma-save at wala na rin na pwede akong magawa para maalis sa akin yung aking salvation. Now, that does not give me the license to keep on sinning. Pero that is really where yung sadness ng Christian life comes in. Kung bakit minsan nakakaranas minsan ang tao na parang nawawala yung kanyang joy of salvation. Because though you have been saved from your sins and you have the assurance of salvation, itong katawan natin is still sinful in nature, still prone to sin, and living in a sinful world. So nakakagawa pa rin ng kasalanan at sa paggawa ng kasalanan, pumapasok ang kalungkutan. Actually, isang paraan yun para ma-confirm mo rin sa sarili mo, oo nga, Christian na nga ako, born again na ako, saved na ako, nagkakaroon ako ng conviction of sin, hindi ako nagiging masaya. Pag halimbawa ako'y nagkakasala. Kaya yung joy of salvation, to some people, they feel ito ay nagdi-disappear. Pero ako rin nananampalataya that even through all of the highs and lows of Christian life, besides the fact na may assurance ako ng salvation, is that up to the very end of my life here on this earth, hindi ako iiwan at pababayaan ng Panginoon through His Holy Spirit. Even in the lowest moments of my Christian life. Kasi yun ang sabi sa atin ni Jesus when He ascended into heaven. Bago pa nga siya mag-ascend into heaven actually, no, in the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, sinasabi niya, but kailangan niya mag-ascend Besides, He had to die on the cross for sins. More than that also, was that He needed to ascend so that you and I will have His Spirit. We'll have the Holy Spirit in us. At yung Holy Spirit na nasa atin will be with us forever, including in the lowest moments of our Christian life. And through the Holy Spirit, nananampalataya ako doon at naranasan ko na rin yan personally na marirevive ka spiritually at some point in time. Hindi magtatagal yung low moments mo. There will be that time that the Lord will really cause you, and again, that's also where our name in ministry comes from, no? Will cause you to rise up again, even in the lowest moments of your Christian life, because the Holy Spirit is already with you. Oo. Pero Pastor Roman, kahit briefly lang, ano ang parang pwede mong tips, paano mare-renew, mare-revive yung joy of salvation kung nanglalamig na nga? Alam mo, isa sa napaka-practical thing is really to be around spiritual Christians. Isang number one yun Kaya napaka-hirap nung ma-disconnect. Isa actually sa naging challenge yun nung pandemya Diba? Lalo na at the height of the pandemic, especially in the Philippines. Alam mo kasi, dito sa UAE, yung 2 years na pandemic, baka after the first, diba, nag-lockdown ng March of 2020, siguro mga after only a few months, March, April, May, June, July, lumuwag na dito Naka-adapt agad, oo. To their credit, isa ang UAE sa masasabi kong naging napakahusay ng kanilang diskarte sa pandemya. With all due respect, whether to the Philippine government or other governments in the world, kahit nga USA na yan pero sa totoo lang ngayon hindi pa nga sila tapos Kahit nga China kahit nga may kakaiba. Pero dahil dun sa dahil dun sa kaluwagan na yun na meron ang mga tao kahit paano nakakapagkita. Walang yung lockdowns, unlike in the Philippines, for instance, that the Philippines actually experienced one of the longest and harshest lockdowns in this pandemic. And the disconnection from people really affected people, not just mentally, ang tingin lang ng iba, anxiety lang, di ba? Pero hindi sa manlinan lang ko yung anxiety at saka hindi sa minamaliit ko, lalo na yung depression. Pero lalo na bilang mananampalataya, spiritually, kasi importante yung nakakatagpo ka, nakakausap ka,
ng kapatiran. In fact, the Bible tells us, no? The Bible tells us in Hebrews how important it is that we do not set aside our meeting together. But we make it a habit of really being together with other Christians. Sa Acts nga, ang sabi, they were together daily, whether in their homes or in the temple courts. And there was really a very practical reason for that. Kasi pag naiiwalay ka sa kapatiran, mas tumataas yung chances na matukso ka o di kaya pag nangihina ka, walang nagpapalakas sa iyo. Pero pag yung may nakakasama ka, praise God na nga, no? Ideally, physically, pero praise God pa rin, thank you Lord pa din, na natutunan natin ng pandemya, pwede rin pala online. Like even what we're doing right now. Yes. Diba? Nandito ako sa Dubai, UAE. Nandiyan ka sa Israel. Pasig. Nakakabahala ko Israel kasi. Okay. Ito, tingnan mo online. We're fellowshipping. Okay. And honestly, this is what I can say. With what we're doing right now, I pray that we are a blessing to everyone who is listening and watching. But I can really say I'm blessed and being spiritually renewed even just talking with you. Yung nag-uusap tayo as a brother and a sister in Christ. Isa yun sa number 1 talaga na para ma-strengthen. And then of course, the Word of God. Ang Biblia, whether you're reading it, whether you're listening to it, or in this case, watching it, yung faith comes from hearing Sabi nga sa atin, sa Romans, sa patuloy mong pakikinig sa salita ng Diyos, yung pananampalataya mo nabubuhay at saka napapalakas. We also know of the importance especially of worshiping the Lord. Yung pag-awit natin sa Kanya, isa sa mga na-miss ko talaga, lalo na nung nag-pandemya. Okay. Salamat po dyan, Pastor Roman. Napakaganda na naman po ng inyong mga ibinahagi dito po sa bagong araw ngayong Good Friday. At muli, aanyayahan po namin kayo, Pastor Roman, na pangunahan po ang ating mga taga-subaybay sa isang panalangin ng pagtanggap kay Jesus at pagpapasalamat din po para sa kanyang kaloob na kaligtasan. If today you got to hear us and you got to watch this entire program, at hindi lang today, baka nitong mga nakalipas na araw kapag nakakapanood ng ganitong klaseng mga pag-uusap, hindi na po aksidente yan. At naniniwala ako gusto ng Lord na maging sa oras na ito, natanggapin mo sa iyong puso si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas and to receive His gift of salvation and forgiveness. Samahan niyo po ko sa panalangin at kung pwede, masabayan niyo rin po ko sa panalangin na ito. Aming Diyos at aming Ama, salamat po at nakarinig kami ng inyong pong mensahe na ganitong klaseng pag-uusap. At ang dalangin namin, Panginoon, is lalo namin maunawaan ng lubusan ang ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para po sa amin. Salamat for dying on the cross for our sins. Salamat at kami po ay na-born again. Ngayon nakakapakinig nito at ngayon ay may pagkakataon upang humingi ng tawad sa inyo para sa lahat ng aming mga kasalanan. Magkaroon ng pagkakataon na tanggapin ka at kilalanin bilang Panginoon at tagapagligtas. Thanking you, Lord, that today we have this opportunity to receive you in our lives as our Lord and Savior. And by giving us also the grace and the faith to repent of our sins, na matalikuran ng kasalanan at magpatuloy sa buhay dito sa lupa na nananampalataya kay Jesucristo. We thank you, Lord, for today, and may it be that it will not just be in the Holy Week, but every day of our lives that we will celebrate and share what Jesus has done on the cross for our sins. As we pray, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, Amen. Amen and amen. At kung kayo po, mga kaibigan, ay sumabay sa panalangin na yan, maaari niyo po kaming bigyan ng mensahe dito po sa chat box sa atin pong Facebook page. Muli, maraming salamat, Pastor Roman. Nakasama ka namin ngayon. God bless you and stay safe. Ngayon po ang araw ng kaligtasan at huwag nang ipagpabukas pa ang pagpapasya ng pagtanggap kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Nakasaad po sa 2 Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak,
kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Marahil marami ka nang sinubukan o kaya ay nilapitan. Try mo naman si Jesus, kaibigan. Naghihintay siya sa iyo. Sa pangalan po ng buong pangkat ng FEBC Network News, ito po si Heidi Bernardo Sampang nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Bagong araw, bagong balita.